Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kawani ng pamahalaan, nasyonal at lokal. Vice Mayor Dodot, ating sanggunian panlungsod. Sa wakas, nakapag-flag racing din tayo ng maayos. Nakisama din ng panahon. At maganda-ganda pa nga ang panahon. No? Sana ganito lagi. Pero mukhang uulan ulit mamaya. Basta, kung sakaling magdeklara ulit, kasi nung nakaraang linggo, parang wala halos araw-araw nagdeklara na walang pasok, Pero tandaan po natin na tayo po sa lokal na pamahalaan ay frontliners po tayo. Ibig sabihin, maaraw, maulan, meron po tayong trabaho. Yung sa mga bata, sa paaralan, kung madeklara man na walang pasok, okay lang, di ba? Kasi kaligtasan po nila ang iniisip natin. Pero tayo po, iniisip din naman natin ang kaligtasan ng mga kawani ng ating pamahalaan. Pero sa isang banda, mapapansin po natin, madalas pag nagdeklara na walang pasok, walang trabaho, suspendido ang opisina. Sa totoo, minsan di naman malakas ang ulan. Minsan kaya naman talaga natin pumasok, di ba? Nakakahiya sa mga kliyente. Kaya kung mapapansin po ninyo, noong nakaraang Huwebes, nagpapasok na rin po tayo ng mga basic services, ng mga frontline services. At sa totoo, sa lokal na pamahalaan, halos lahat ng serbisyo, halos lahat ng opisina ay frontliners or basic services. Kahit sabihin niyo pong economic sector, frontliners pa rin tayo. May mga kliyente pa rin tayong pupunta sa opisina araw-araw. Yung mga ibang opisina, kahit yung economic sector, Sir Patrick, pinakamaliit na sektor natin, kaya medyo mas konti po tayo ngayon. Pero kahit yung sa iba po natin, halimbawa, City Accounting Office, City Treasurer's Office, ang tutuusin, basic services pa rin yan na kailangan natin i-deliver maaraw man o maulan. Kaya ito po tandaan natin, kung sakali lang naman na may deklarasyon ulit na walang pasok, tayo po, may pasok pa rin po. Kung sakali naman na talagang dumadaan kayo sa yung dadaanan ninyo ay bumabaha talaga o may panganib po talaga sa inyong buhay, maintindihan naman po natin yun. At ang instruction natin sa ating HRDO ay magbigay ng provisions para dun sa mga hindi talaga makakapasok. Pero sa totoo, halos lahat o lahat naman tayo, kadalasan, kaya naman talaga pumasok. Kaya yan yung implementahin natin. Maraming salamat sa Sangguniang Panlungsod natin, sa pangunan ni Coach Councilor Paul, sa bagong resolution natin para sa Good Governance Month. Pero sana tandaan din po natin na yung sinasabing mabuting pamamahala, yung paglalakbay natin tungo rito, hindi po yan natatapos. Tuloy-tuloy po yan. At hindi natin pwede sabihin na sa lungsod ng Pasig ay meron na tayo niyan. Kasi sa totoo, ako na magsasabi sa inyo, malayo pa tayo. Malaki na yung mga hakbang natin tungo rito sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Inaayos natin palagi. Pinagtutuunan natin ang pansin lagi, tinatawag na haligi ng mabuting pamamahala, pagiging bukas ng pamahalaan, yung may pananagutan, accountability, ang mga opisyalis at gobyerno sa taong bayan. At pangatlo, kaya rin po kasama natin ng ibang mga nakapagtapos mula sa CSO Academy, ang pakikilahok ng taong bayan sa gawain ng pamahalaan o sa paggugobyerno. Ito po yung isa sa mga bagay na minsan pakiramdam natin, tayong mga nasa gobyerno, minsan hindi natin buong lubos na nauunawaan yung kahalagaan nito. Pero tungo sa pangmatagalan na improvement, tungo sa institutionalization ng mga prinsipyo ng mabuting pamamahala at yung ibang mga bahagi nito, napaka-importante na malakas ang civil society natin, yung capacity building ng civil society. Kaya ito po, salamat sa mga graduates ng CSO Academy. Mabuhay po kayo. Sana dumami pa ang mga aktibo na nakikilahok sa mga ginagawa natin sa pamahalaan. Kasi baliwala lang po kung bubuksan ng pamahalaan ang paggugobyerno, ang mga proseso natin, kung hindi naman mag-step up ang mga mamamayan. Kaya muli po, maraming salamat sa lahat. Magandang umaga at adjourn na po tayo.
Uy!